po ang sinasabi. Revelations 3 verse 14 to 22. And to the angel of the church in Laodicea write, the words of the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of God's creation. I know your works. You are neither cold nor hot. What? Would that you were either cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. For you say, I am rich, I have prospered, and I need nothing, not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined by fire, so that you may be rich, and a white garment, so that you may clothe yourself, and the shame of your nakedness may not be seen, and salve to anoint your eyes, so that you may see. Those whom I love I reprove and discipline, so be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me. The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Tayo po ay manalangin. Ama, samahan niyo po kami as we study these words in the Revelations chapter 3. The last part or the last church that we're going to study is about the Laodicean church. I pray, Lord God, that move our hearts, Lord God, into understanding. At hayaan niyo po na makita namin yung lawak nito, Panginoon. At kung gaano ito kaimportante na makita ng bawat isa. Help us, Lord God, in understanding the book of Revelations. And I pray that as we understand it, Lord God, help us to apply it also, Lord God. How we should live within the principles of the book. I pray, Lord God, na kayo po ang siyang mamuna sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ano po ulit yung buong konsepto ng aklat ng Revelation? Pwede bang ma-review natin yun as we go on dito? Kasi ito na yung last part ng churches. Ito na yung pang-pitong church. So gusto kong balikan natin, gusto kong maintindihan nyo ulit, gusto kong ma-review ulit sa inyo. Ano nga yung buong konsepto ng aklat ng Revelations? Dun sa introduction natin dati, kung naalala ninyo. Bakit kailangang isulat ni John yung Book of Revelation sa kanila? Dun sa 7 churches? Bakit? Anong purpose? Anong kanilang sitwasyon right now? Dun sa long time nila pala, sorry. They are persecuted, ano pa? Bukod sa persecuted sila. Yung teachings, pumapasok yung false teaching sa loob ng church. Ano pa? Anong ginagawa ng ibang church? They are compromising. Some of them are compromising. They're getting to being tempted to compromise. Kasi natatakot sila na baka sila patayin, so they better go on compromise. Okay? So, yun yung concept. Huwag nyo aalisin yun sa utak ninyo, ha? Persecuted yung iba ay gusto mag-compromise, yung iba naman ay, tawag dito, pinapasok ng false teachings in church. So, ano ang situation ng church nung right now? Kung babalikan ninyo, ulit, no? Sa chapter 2, si Ephesus, ano raw ang problema sa kanya? Naalala niyo pa ba? Balikan niyo yung mga notes niyo. Kilala sa Ephesus na, ano siya? Patient siya, hindi siya nagko-compromise, pero ano siya? Wala siyang love. Naalala niyo yun? Ang problema sa kanya, he's so strict na tama kami, wala kaming pakialam dyan. So, wala na siyang room for love. Kasi ang kanyang umiiral sa kanya
gusto niyang makasunod, nakalimutan niya na yung reason ng kanyang pagsunod dapat ay pag-ibig din. Hindi lang dahil sa kailangan niyang sumunod. Okay? Tapos yung sumunod, yung Smyrna. Naalala niyo si Smyrna? Ito yung, kaya binanggit ni Jesus, siya yung first and last who died and came to life. Naalala niyo yun? Kasi ano sitwasyon ni Smyrna? Persecuted kasi siya. Kaya binanggit ni Jesus sa kanila na He is the first and the last, beginning and the end, kasi control niya yung buhay nila. So ano man yung persecution, persecuted kasi si Smyrna. At winawarningan siya ni Jesus kasi dadating sila sa point na papatayin ng mga Smyrnians. Okay? Tapos sumunod si Pergamum. Naalala niyo si Pergamum? Binanggit ni Jesus Christ na siya raw ay siya yung sa kanya nanggagaling yung words na mayroong two-edged sword. Bakit binanggit ni Jesus yon? Meron daw nagko-compromise sa teaching ni Balaam. Natatandaan niyo yun? Tapos yung Thyatira. Ano yung Thyatira? Naalala niyo dyan? Anong meron sa Thyatira? Yung teachings ni Jezebel, which is nagre-represent sa false teachings, ay nandoon sa loob ng church. Okay? Panglima, si Sardis. Ano naman ang nangyari kay Sardis? Ano meron si Sardis? Wala siyang ibang may pagmalaki kundi yung kanyang reputation. Pero sa totoo lang, yung kanyang reputation, walang kwenta kasi siya ay dead. Okay? So, nakikita lang ng iba, wow, live na live yung church na yan. Talaga naman, grabe, mayaman yan. Nagbibigay talaga yan. Sa kanila nang gagaling yung mga ginto. Pero sa totoo lang, yung church na yun, patay. Okay? Tapos yung inaral natin the last time, si Philadelphia. Siya yung pinakita naman na kay Jesus daw, yung key of the house of David. Naalala niyo yan? Bakit? Kasi meron silang mga trials na papasukin. Okay? Pero ano sila? Sabi ko sa inyo, they have only what? Little power. Yun na lang yung kanilang natitira. Mahinang-mahina. Alam ng lahat that this church ay mahina. Pero ano maganda doon? Ano maganda doon? Ano maganda na nakita doon na mahina yung church? Yung kanyang kahinaan, ang kanyang strength. Kasi kahit na mahina siya, Jesus is there, God is there, protecting the church. At pinangako ni Jesus sa kanila that they will conquer, they will survive. Okay? So ngayon, the Laodicean church, ano naman itong Laodicean church? Bungad pa lang sa Laodicea, okay, the same pa rin naman yung format ng letter. Okay? Babanggitin para sa angel ng church, itong letter na to. Tapos, sasabihin ni Jesus kung sino siya. Ano yung description niya in relations dun sa character ng church. Tapos, pupurihin or sasabihin kung ano yung problema ng church, then ibibigay yung verdict ni Jesus. Tama? Ganun pa rin yung format. Okay, so, let us look what the Laodicean church is all doing right now. Okay? Ang sabi dyan, to the church, to the angel of the church in the Laodicea, the words of the Amen. Bakit Amen? Bakit Amen? What does the word Amen pertains to? Closing. Sila yung huli. Okay? Sila yung huli. The Amen. Katapusan ng lahat. Okay? Pero, bakit binanggit din dito? Kasi Amen, tapos the faithful and true witness. The beginning of God's creation. Yan yung description ni Jesus sa sarili niya. Tandaan niyo yan, ha? So, si Jesus yung katapusan, pero siya rin yung sa panimula. Beginning of God's creation. Pero binanggit dyan, the faithful and true witness.
Okay? In having the context of the letter, sabi ko sa inyo, every time na binabanggit ni Jesus yung character niya, may relation yun sa kung ano yung character ng church. Tama? Di ba? Kung naalala ninyo, kapag ang problema ng church ay napapasok sila ng false doctrines, anong sabi niya? I am the one who has the words that has two-edged sword. Matalim ako magsalita. Ano problema kasi? Kasi false yung problema nila. Yung sabi naman ni Jesus doon sa isang church, beginning in the end. Di ba? Bakit niya sinabi yun? Kasi ang problema naman ng church, persecuted sila at pinapatay ang mga Christian doon sa church na yun. So ano ngayon ang kinalaman ng faithful and true witness? Okay? Dito po, sa unang blow pa lang, okay, kasi doon sa, kung naalala nyo si Sardis, nung inaral natin yon, pinuri pa siya, kasi maganda yung reputation niya. Tama po ba? Maganda ang reputation ni Sardis. Okay? Maganda yung kanyang works. I know your works, you have the reputation of being alive. Talaga naman na alam ng maraming mga church, pag sinabing si Sardis, ay, maganda yan sa church na yan. Yung mga tao dyan talaga namang buong puso yan o maglingkod. Okay? So yun yung puri kay Sardis. Pero pagdating kay Laodicea, kumbaga, sa simula pa lang ng boxing, sinapak agad sila. Bakit? Ano sinabi ng verse 15? Itong Laodicea, ang pinakasikat sa lahat ng 7 churches na lagi ini-interpret ng maraming pastor. Okay? Hindi ko alam bakit. Pero mamaya, siguro mapapakita ko sa inyo yun in some ways kasi binibigyan nila yan ng meaning. Ang problema, yung meaning na yun, hindi naman yun talaga yung gusto sabihin dyan ni Jesus. Okay? Kasi ang sabi dyan, I know your works. You are neither cold nor hot. Yun yung reason kung bakit yan lagi ginagamit ng mga pastor. Yung word na you're neither cold nor hot. Okay? The first blow, kumbaga sa boxing, pag akyat pa lang ng ring ni Jesus, sinapak agad yung kalaban. Okay? Kumbaga sa anak, pumapasok pa lang ng pinto, pagbukas pa lang ng pinto, bakit ngayon ka lang? Ganun kagad. Hindi pa nakakapagsara ng pinto, nabanata na kagad. Uwi ba yan na matinong babae? Ganun kagad yan. Isipin nyo na, parang ganun yung concept. Pagkasabi pa lang ni Jesus, ako ang faithful at ang witness. Okay, alam ko yung mga pinaggagawa nyo. Hindi kayo mainit, hindi kayo malamig. Boom. Ano ngayon ang interpretation dyan? Bakit yan ginagamit lagi ng mga pastor? Sa tingin nyo? Kasi gustong-gusto ng mga pastor na ang mga miyembro ay mainit. Tama? Kahit naman siguro sino. Basta may audience. Gusto nila, lively yung audience. Di ba? Kaya nga sa concert, biglang kakanta yung singer, tapos hihinto. Di ba? Humihinto yung singer sa taas, tapos tinatapat yung mikropono doon sa mga audience para para mag-participate. Di ba? Lagi sinasabi rin ng mga teacher nyo nung college, kung naalala ninyo, any questions? Pag hindi kayo nagtanong, sasabihin, 2 things. It's either you understand or you do not understand. Okay? Every person na nasa unahan always looks or asks for participation or warmness sa kanyang audience. Ito yung reason kung bakit gusto ng mga pastor na ini-interpret yan. At laging, kung bubuksan ang revelation, hindi pwedeng malampasan si Laodicea. Hindi ko alam bakit. Bakit hindi nila buksan si Sardis? No? Bakit hindi buksan si Thyatira? Okay? Si Philadelphia. Bakit laging Laodicea? Kasi laging ini-interpret ito sa pagiging mainit or pagiging malamig ng isang miyembro. Okay?
Ang isa sa interpretation dyan, nire-relate yan sa pagiging active sa church. Kaya lang may problema doon. Kung yan ay patungkol sa pagiging active, tinan nyo sabi dito, would that you were either cold or hot? Oo. Sabi ni Jesus, sana man lang malamig ka. O kaya mainit ka. O, ibig sabihin, pwede pala ni Jesus, mas maganda pala kung malamig ka na lang. Kaysa sa hindi ka mainit. O, kung patungkol yan sa commitment, bagsak yung interpretation na yan patungkol sa commitment. Bakit? Pupurihin ka pa ni Jesus kung malamig ka Tama? Nire-relate rin yan sa pag-attend. Okay? Nire-relate rin yan sa pag-attend. Kasi kapag hot ka, diba? Laging ang ginagamit pa yung ilustrasyon na, kaya nga kayong mga nanlalamig, tumabi kayo dun sa mga maiinit. Kasi para yung mga baga, na kapag wala nang apoy yung isa, pag dumikit ka dun sa mainit, ay magiging lively kayo. The problem is, superficial yun. Okay? The problem is superficial yun, panlabas lang yun. Okay, hindi nyo ba napansin? Bakit yung mga naniniwala sa ganong klaseng mentality, yung pagiging mainit dahil sa mga, usually, anong nagpapainit sa kanila? Especially sa mga evangelical churches. What makes them hot or warm? Activities. Okay? Ngayon, pag nawala na yung activities, ano na? Or, pag wala na sa church, pansinin ninyo, pag wala na sa church, hindi ba ang dalas nga na nakakatisuran? Yan ba yung Kristiyano? Why? Kasi superficial lang yung magiging Christian. Active lang sa church, pero inwardly wala. Because that's not what Christianity is all about. What Christianity is all about ay yung sinabi ni Jesus patungkol dun sa sarili niya. Ano siya? Ang sabi niya sa verse 14, faithful and true witness. The problem with the interpretation, if we would think this is all about pagiging mainit, magkakaproblema tayo doon sa sinasabi ni Jesus patungkol sa Kanya. Kasi laging parallel yan. Laging parallel kung ano yung description ni Jesus sa sarili niya. Yun yung problem ng church. Tama? Yung sinasabi dito, hindi ka mainit, hindi ka malamig. Mano man lang sana, malamig ka o kaya mainit ka. Okay? So kung patungkol yan sa activities, bakit mas gugustuhin pa sana ni Jesus na malamig ka? O di naman pastor, mas gusto pala ni Jesus hindi ako umaten. Bakit? Mas pupurihin niya yung cold So hindi yan patungkol sa pagdalo, hindi yan patungkol sa pagiging mainit sa activities, pagiging active, or pagiging marami kang mag-tights. Okay? Narinig ko, ginagamit pa raw ngayon ko sa G12. Yung Laodicean Church, para konsensyahin yung mga miyembro na hindi nag-iikapo. Mainit kayo. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon na hindi lang nakikita niya sa pagdalo. Pati po yan sa pagkakaloob. Ganun. Okay? Tapos makikita mo yung, kilala niyo ba yung founder ng G12? Si Bishop Balano. Si Oriel Balano. Ang tawag sa kanya, The Bomb. Tawag sa kanya ng mga uniform. B-O-M-B. The Bomb. Kasi Bishop Oriel M. Balano. Pag nakita niyo yun, yung lalaki yun, malaki yun, mataba. Okay. Tapos, pag umatin kayo ng seminar niya, para doon lang sa kaalaman niyo, ang pag-attend sa seminar niya, 2,000 each. So, ano tayo? Bread of life meron. 2,000 isang tao. Okay.
Para maituro lang sa inyo si G12. Kala niyo ba walang registration ng G12? So, tanong niyo yung mga kilala niyo, may registration ng G12. Sa akin nakakita, prayer meeting, may bayad. Tapos, tuturo sa inyo doon, mag-network. Kailangan nyo magkaroon ng 12 disciple. Isipin niyo, ilan tayo ngayon dito? Kung magkakaroon ngayon ng tigla 12 na dadalhin nyo dito, di ang dami natin kaagad. Tapos, ang gagamitin is the Laodicean Church. Kapag hindi nyo na-complete yung 12 ninyo, lukewarm kayo. Isipin nyo na yung 12 nyo ngayon. Sino yung iniisip yung gagawin yung 12? Gawin natin. Ang daming natetempt dyan. Ang daming natetempt dito kasi ang bilis ng pagdami ng nag-G12. Yes, ang bilis nila talaga. The problem is, anong content? Anong laman? Okay? Competition pa nga yung nangyayari doon eh. Kasi yung pastor ang aalagaan niya, 12 lang. Ipili lang ako ng 12 sa inyo, yun lang ang tututukan ko. Okay? Hindi kayo lahat. Pipiliin ko lang yung 12. Yung 12 na pinaka-active. Yung 12 na pinaka-active, yun lang yung aking aalagaan at tuturuan. Iko-coach ko lang sila. Okay? Ganun yung mangyayari if you would do the G12. Ang question ko nga doon, si Jesus ba 12 lang talaga? Di ba may time na 70? May time na 120? Nung nabuhay siya, 500 yun nandun. O, paano naging 12 lang yun? 12 lang yung natira. Okay? 12 lang yung natira. Naghudas pa yung isa. Dapat G11 lang. Hindi 12. Naghudas yung isa. Di, 12 yun eh. 12 yung disciple kasi pinalit si Paul. Mali. Pinasok din si Matias eh. G13. Hindi ba rin tama? Okay, so balik tayo. Hindi ito patungkol sa pagiging mainit sa activity sa loob ng church. Hindi ito, wala itong kinalaman doon. Okay? Meron din sumikat na interpretation kasi isa sa mga magagaling na mga scholars, katulad ni Leon Morris, ang nagsabi na ang Laodicea daw kasi ay maraming hot spring. Okay? So, marami siyang hot springs. Tapos meron din siyang mga cold springs. So, ang sabi ni Leon Morris, sabi niya, siguro, ang sinasabi dyan ni Jesus, paano sanang cold spring ka o hot spring ka? Bakit? Ano ang idudulot ng cold spring sa kanang hot spring? Kapag hot spring, ano? Therapeutic, di ba? Pagka hot spring, pwedeng makagamot ng mga rayuma, sakit sa katawan, nakaka-relax, di ba? Pagka naman cold spring, refreshing yun. Diba? Doon sa Laguna, yung sa Liliw, talagang lamig ng tubig doon. Talagang pag tumalong ka doon sa batis doon, di ba? Lamig talaga. Okay? Sa sa may Ace Water Spa, meron silang hot pool. Okay? 3 klaseng hot pool yon. Isang 38 degrees, isang 42, saka isang 44. Init nun, di ba? Pero hindi ka naman dapat tumagal ng 10 minutes each. Hanggang 10 minutes lang maximum mo. Saka magsisimula ka dapat sa 38. Okay? Tapos may aromatherapy kasama yon. Okay? Merong chamomile, merong lavender, tapos merong pang isa eh. Basta 3 siya. Kaya ang kulay ng pool, isang dilaw, isang green, isang violet. Okay? So, ganun yung niya. Jasmine yata yung isa. Basta 3 siyang kulay. Pagkatapos mo doon sa water spa na yun, na hot pool, meron silang cold pool para ma-refresh ka. Kasi pag hindi, baka ma-high blood ka, pumutok yung ugat mo dahil doon sa init. Isipin nyo, 44 degrees. Ibabad kayo ng 10 minutes doon. So, baka tumaas yung presyon. So, ang gagawin sa'yo, papupuntahin ka doon sa cold pool. Yung cold pool, maliit lang siya. Pero kung nakatikim na kayo na nagbuhos ng yung tipong ice bucket challenge, yung tubig na may yelo, ganun kalamig siya. Pero pag sinubukan yung effective talaga naman, talagang parang yung feeling mo ay pwede mong gayahin yung aso, yung ganun. Tapos pag gumano ka, parang talsikan lahat. Parang ganun yung feeling. Okay?
Refreshing talaga yung cold pool. Nagre-refresh. Yun yung interpretation ni Leon Morris. Nasa Laodicea raw kasi merong ganon. So, may gamit, kumbaga. Sinasabi ni God, ni Jesus, sana merong ang gamit. It's either hot pool ka or hot spa ka or cold spa. Parang ganon. Kaya lang, hindi pa rin yun yung sense. Anong kinalaman pa rin yun sa faithfulness at sa pagiging true witness? At kung titingnan nyo pa, yung mga susunod na passages, tingnan nyo yan. Ay, mamaya na natin bususin sa verse 16. Verse 17, ano sabi ng verse 17? Ano yung present na sinasabi ng mga taga-Laodicea? I am rich, I have prospered, and I need nothing. Anong kinalaman dyan sa pagiging lukewarm? I am rich, I have prospered, and I need nothing. Ha? Ano siya? So, ano ibig sabihin? Self-righteous, mayabang siya, hindi niya kailangan siya. Confident siya. Pansinin niyo ano yung tense niya. Is it past tense? You say. Sabi niya gano'n. For you say. This is present tense. Sinasabi mo. Ang sabi mo, parang gano'n. Hindi sinabi, no? For you say. Ang sabi mo, I am rich, mayaman ako. Okay? Kumpleto ako. Hindi ko kailangan ng kahit ano. Anong klase church si Laodicea? Si Sardis, okay? Kung papansinin ninyo si Sardis, ano pagkakaiba nila? Si Sardis may reputation siya of being alive. Alam ng lahat na buhay siya. Si Laodicea, wala kayong clue. Hindi maintindihan si Laodicea kung buhay o patay. Nagigets nyo? Yun yung ibig sabihin na you're neither hot nor cold. Why? Andyan lang siya. Hindi mo siya malaman kung Christian siya o hindi. Bakit? Bakit kaya ganun? Why? Because sinasabi niya sa sarili niya, kaya ko. Hindi lang si Sardis ang nagmumukhang dead church, but even si Laodicea. In fact, mas malala si Laodicea. Kasi si Sardis, meron siyang reputation na buhay, pero sa loob, patay. Si Laodicea, hindi malaman ng kahit sino kung anong nangyayari sa kanya. Kaya ang sabi sa kanya, sana man lang mainit ka o malamig ka. Sana naman lang maintindihan anong lagay mo. Kaso hindi maintindihan kung anong lagay niya. Anong sabi sa amin, Jesus? Susuka kita. Sa tingin niyo, kung totoo siyang anak ng Diyos, susuka ba siya ni God? Hindi. Pero nagbigay ng warning sa kanya. Ayusin mo. Susuka kita. Mawawala ka. Hindi maintindihan if you're a Christian or not. This is not about commitment lang per se. Kasi kapag sinabi niyo ito'y patungkol lang sa commitment, pwedeng dayain ng commitment. Hello? Pwedeng andito kayo sa loob ng church, pero hindi naman talaga totoo sa loob nyo. And that is not Laodicea, that is Sardis. Tama? So this is not about commitment. Wala kayong clue sa kanya kay Laodicea if he's hot or cold.
Pwede nagmamanifest siya ng pagiging happy, pwede nagmamanifest siya ng pagiging cool, kaya pagka sinuma total nyo, maligamgam siya. Hindi nyo siya maintindihan. Okay? Alam nyo ang pinakamagandang description sa kanya? He is a deceived church. Dinadaya niya yung sarili niya. Kasi ang sabi niya sa sarili niya, mayaman ako. Nakakita na ba kayo ng isang babae na pagising pa lang nagsiselfie na? Pagising pa lang, morning, selfie na. Pagdating sa CR, at the restroom, okay? Pag nagtututbrush, selfie ulit. Ano tawag doon? Ha? Ano tawag doon? May term doon eh. GGSS. Bakit? Gandang-ganda sa sarili. Hindi mo... Lahat na lang. Tapos, nauso pa yung ATM. Noong una, hindi ko maintindihan kung ano yung ATM eh. At the moment. Kaya pala ATM. At the moment. So, ito yung ginagawa ko ngayon. Okay. Masakit ang tiyan ko. Lahat na lang. Pwede naman pumunta ng CR. Bakit kailangan pa i-post? Diba? Di ba naman lang sana kung merong sense yung kung pinaglalagay. At the moment, masakit ang tiyan ko. Kakain ako ng ganito. Isusubo ko na. Ganda-ganda sa sarili. Okay? Yung mga tao yung minsan deceived. Bakit? Kasi iniisip niya sa sarili niya na maraming tao natutuwa sa kanya. Diba? Kaya nga sa Bubble Gang, tuwa ako sa karakter ni Ina, ni Michael B. Yung si Seth Calayona kasi lagi siyang nagpo-post ng kung ano-ano. Sabihin ni Michael B, ano na naman to anak? Sino ba naman ang isa? Kasi natutuwa sila tuwing nagpo-post ka ng ganyan. Diba? Paki-explain. Maraming deceived. Okay? Itong si Laodicea, he is a deceived church. Hindi niya alam, ang akala niya all the while, wala siyang kailangan. Bakit kaya? Ano ba meron si Laodicea? If you would understand, mayaman po kasi ang Laodicean church, actually. Okay? Ang Laodicea ay malapit po yan sa Pergia, okay? Isa po yan sa richest commercial area ng mga nung time nung kasikatan pa ng Asia Minor, which is now Turkey. Okay? Dito po sa Laodicea, nagsimula doon sa Turkey, sa Asia Minor, nagsimula yung concept ng banking sa Asia Minor. Okay? Sila yung nagpasimula ng concept ng banking during the time of the Greeks. Greeks pa lang. Nagsimula na sila ng concept ng banking. So, pasok mo pera mo sa amin, ipahiram mo pera mo sa amin, paparamihin namin yan, babayaran ka namin ng dagdag. Yung concept na gano'n. The concept of lending, the concept of banking, of interest, nasa kanila yan. In fact, nung time na sinakop sila ng Rome, ang Asia Minor, nung nasakop ng Rome, tragic yung ginawa ng Rome sa mga sinakop nila. Hindi yan katulad ng mga Greeks, ng mga Griego, saka hindi katulad ni Alexander the Great, na kapag nananakop yan, ang ginagawa ni Alexander the Great noon ay dinadaan sa aral, sa wisdom. Okay? Pinapalaganap yung language. Kaya nga kumalat yung Greek language. Okay? Dinaan niya sa ganon. Kaya marami sa mga lengguwahe, lalo na ng mga doktor, ng mga abogado, it's either Greek or Latin. Kasi later on yung Romans. Okay? Style din yun ng Romans. Kaya lang, si Greeks, hindi sila pumapatay basta-basta. Unlike the Romans. The Romans is the worst of all the empire na nanakop sa buong mundo. Kasi itong Romans, every time na nananakop sila, pinapatay nila or devastated yung kanilang mga iniiwan. If you watch yung mga epic movies or epic series,
Salbahe ang mga Romans. Re-rapin nila kung sino nilang gustong rapin, lalaki o babae. Okay? Tatagain nila yan, papatayin nila yan kahit na anong mangyayari, kung anong gusto nila. Ganon sila kataas yung tingin nila sa sarili nila. Because the Roman thinks that they themselves are gods. Basta mayaman ang isang Romano, okay, Diyos siya. Diyos siya ng angkan nila. Okay? At yung kanilang mga alipin, yun yung nasasakupan niya. So, ganun sila. Ang nangyari sa Laodicea, nung nasakop sila, the rest of the Asia Minor ay devastated. But, si Laodicea, hindi siya humingi ng tulong sa kahit kanino. Okay? Ang nangyari sa kanya, he survived by his own because he has many gold. Okay? Marami siyang gold. Marami siyang gawaan ng linen. Okay? At sikat din siya sa panggamot sa sore eyes. Dinadayo ang Pyrgia at ang Laodicea doon sa kanilang balm na ginagamit. Panggamot sa sore eyes. Okay? Kaya isa rin yan sa dahilan kung bakit sila ginustong sakupin ng Romans. Kasi mayaman itong Laodicea. Bukod sa lahat ng Asia Minor ay nasakop nila. Okay? So, kaya nagmamalaki itong mga Laodicean. Kaya ganon yung kanilang tingin sa kanyang sarili. So, ang problema, he is deceived. Mayabang siya, kontento siya, okay? Relaxed siya. Ito yung problem na mahirap masolve. Nakakita na ba kayo ng kaibigan nyo na alam nyo may problema tapos pag tinatanong nyo, kamusta ka na? Okay lang. Pwede mo naman. Hindi, okay lang. Pero alam mo, hindi. Tapos, ito rin yung nagkaroon na ba kayo ng kaibigan na pinipilit yung kontakin pero ayaw magpahanap? Ang hirap tulungan nun. Di ba? Ang hirap tulungan nun. Yung pinipilit nyo ng tulungan pero ayaw magpatulong. Okay sana kung plastic lang. Yung tipong parang nagyayabang lang sa sarili niya. Tapos bandang huli, iiyak na lang sa'yo. Okay sana kung ganun eh. Pero yung taong talagang ayaw magpatulong, meron ganun eh. Yung talagang hindi mo maintindihan anong nangyayari sa kanya. Matapang siya, pero alam mo naman hindi. May mga ganun. Si Laodicea ganun siya. Ang tingin niya sa sarili niya, kaya niya. Pero hindi. Dahil, anong sabi? Tingnan natin. Verse 17. For you say, I am rich, I have prospered, I need nothing. Tingnan ang sabi niya dyan, ni Jesus. Not realizing that you are rich. Pitiable. Ano yung sabi na pitiable? Kaawa-awa. Habag-habag. Gutom na, ayaw pang aminin gutom na. Parang mga Pilipino. Di ba? Ang mga Pilipino, magulong kausap. Di ba? Talungin mo, saan ka na? Lapit na ako. Kumain ka na ba? Busog pa. Madalas ang mga Pinoy, mali sagot. Di ba? Not realizing that you are rich, pitiable. Bakit? Bakit siya pitiable? Because of the three things that he is doing or he is at right now. Tatlong bagay po meron or yung kinalulugmukan ni Laodicea. Ano yun? Poor, blind, and naked.
yan din yung, kung papasin ninyo, yan din yung tatlong meron si Laodicea na sinabi ko sa inyo. Poor, bakit poor? Eh marami nga siyang ginto, andyan nga sa kanya yung banking industry. Naked, marami nga siyang linen. Blind, kilala nga siya sa paggawa or sa pagkakaroon ng cure sa sakit sa mata. So, ba't ganon? Alam nyo, ang galing magsulat ni John at ang galing ng message ni God kung papaano niya sabihin yung kanyang message. Kung papansinin niyo yung art ng Book of Revelation, ang ganda-ganda niya kung paano siya ginagawa. Naalala niyo yung first 6 churches? Di ba sabi ko sa inyo, lahat ng churches na yon may relevance yun or merong parallel sa Old Testament. Tama? Naalala niyo? Yung isa kay Jezebel, yung isa kinuha kay Daniel, yung isa kay Ezekiel. Iba-iba sila, yung isa sa Exodus. Kung saan-saan sa Book of Old Testament kinuha yung mga illustration patungkol sa church na yun. Tama? Pansinin niyo dito, hindi siya kinuha kahit saang book. Bagkus ang sabi, ano siya? Ang sabi ni Jesus, He is the Amen. Special yung case ni Laodicea. Siya lang yung walang ginamitan ng ganon. Okay? Pero, diretsa yung kanyang approach kay Laodicea. Kasi, what he is at the moment, that is his problem. Hindi na gumamit si Jesus ng anumang illustration from the Old Testament. Why? Mabigat yung problema ni Laodicea. Ang problema ni Laodicea, siya mismo. Hindi outside force. Yung ibang churches, yung sa dun sa 6 na churches, madalas sa kanila may outside factor. It's either pinapersecute sila, pinapasok sila ng false teachings, or nako-compromise sila dahil dun sa temptation sa labas. Si Laodicea, walang ganun. Walang false teaching. Walang persecution. Walang temptation kay Laodicea. Ano meron kay Laodicea? Siya mismo. Meron akong ako. Alam niyo, ang taong pinakamahirap turuan, yung iniisip niyang alam niya na lahat. Tama? Ang pinakamahirap kausap, yung taong lahat na lang, bida siya. Nakakainis kaya yun. Di ba? Nakapagkwentuhan na ba kayo sa ganong klaseng tao? Yeah. Uy, alam mo, nung nandun ako sa Singapore, ganyan to, ganyan. Ay, naku, nung nandun ako sa Hong Kong. Di ba? Wala siyang, ay, ito nga bumili ko dun sa, sa Karimadun. Ay, wala yan sa ganito, sa ganyan. Pagka ganun yung kausap, ang sarap iwanan, di ba? Ang sarap iwanan. Okay? Tapos, halimbawa, alam mo, halimbawa na may problema sa pag-ibig, nakipag-break, sasabihin mo, alam mo, dapat hindi ka na, hindi mo na binabalikan yung mga nakaraan para makamove on ka. Okay? Ano po ba gagawin ko? Sabihin ng tao. Una, huwag ka nang pupunta sa gantong lugar. Diyan ho kami madalas. Okay? Huwag mo nang pakinggan tong tugtog na ito. Lagi ho yan tugtog sa amin. Okay, oo, sige, subukan mo na lang kumain ng matatamis, leche flan. Favorite po namin yan. Ay, di, chocolate na lang. Lagi ko po yung regalo sa kanya. Makipagkaibigan ka. Lumabas ka kasama ng mga barkada mo. Barkada niya po, lahat ng barkada ko.
Diba? Pagka ganun yung kausap nyo, tinutulungan nyo, tapos lahat ng sasabihin nyo, talagang laging may kontra, sabihin, baka matay ka na lang. Wala eh. Alam niyo yung ganung klaseng kausap? Yung tipong lahat ng sinabi mo, alam niya na. Di ba? Nakatikim na kayo ng gano'n, nakaharap na kayo ng gano'n. Lahat ng ituturo mo, alam niya na yan. Di ba? Walang trabaho. Subukan mo kaya na pumasok ka sa TESDA. Wala ho akong pamasahe papuntang TESDA eh. Ay, gusto mo, ipakilala kita dun sa kaibigan ko, ipapasok kita, pwede kang mag-helper dun. Masama ho sa akin ang mapagod. Dapat yung ihulog sa bangin. Lahat ng sabihin mo, lahat laging may kontra. Alam niyo, si Laodicea, ganun siya. Baka mamaya, tawa kayo ng tawa, pagka nakakausap kayo, alam mo, Laodicea ka eh. Ganunin niyo, Wag. Okay. Si Laodicea, ganun siya. Hindi niya alam na problema niya is himself. Walang outside factor na nag-a-affect sa kanya. Deep inside yung kanyang problem, siya mismo. Why? Dahil ang tingin niya sa sarili niya, mayaman siya, hindi niya kailangan si God. Wala siyang kailangan. Okay? No wonder, hindi natin dapat tanungin, Pastor, Christian ba yun o hindi? Possible. Possible din hindi. Paano ko nasabing possible? Tingnan niyo yung ending. Ang sabi diyan ni Jesus, sa huli, those whom I love, I reprove. Ibig sabihin, nagpapakita ng pagmamahal si Jesus sa Laodicea. Possible that Jesus loves the Laodicean church. Pero, pinamumuka niya sa Laodicea na, hello, gumising kayo, Laodicea. Hindi niyo nakikita sarili niyo yung problema niyo kasi sinasabi mo sa sarili mo, mayaman ka. Kaya mo sarili mo. Di ba minsan sa mga bata, sa mga parents na, naranasan nyo na yan, na yung mga anak ninyo, minsan ayaw niyang magpapahawak, lalo na nung nag-aaral niyang maglakad. Di ba pagka naglalakad, sisimulang lumabay, minsan nahawakan yung, tinatanggal yung kamay niya. Minsan may ganong attitude. Tapos kung nagiging teenager na yung mga bata, di ba, pag sinasabi niyo yung mga bagay-bagay, sasabihin sa inyo, Nay, malaki na ako. Kaya mo na sarili ko. Tapos uuwi ng bahay, may problema, bigo. Di ba? Ayaw na kasing magpatulong kasi akala niya, kaya niya. Laodicean Church is a very, very good example. Ang pinaka-ehemplo ng pride. Okay? Ng kayabangan at ng taas sa sarili. Sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya. Dahil sa kung anong meron siya. Okay? So, anong nangyari? Anong sabi sa kanya ni Jesus? You are pitiable. Okay? I counsel you. Pinapayuhan kita. Tingnan niyo yung word. Bakit ang word dyan, I counsel you? Bakit hindi strong? Bakit hindi katulad nung umayos kayo? Kung hindi, darating ako dyan. Papanuin ko kayo. Hindi ganun yung sinabi niya. Bakit yung word niya is, I counsel you? Mayabang na nga eh. Hindi pa binara. Nandun lang sa una. Pinamukha niya lang yung sitwasyon nila. Pero, kita niyo yung approach ni Jesus. Nakita niyo pa rin dyan yung kanyang lumanay. I counsel you. Diyan yung mapapansin yung wisdom ng approach ni God. Okay? Doon sa ibang mga church, kung mapapansin ninyo, may halong galit. Okay? Merong sinasabing, I am coming soon. Behold, I am coming soon. Bakit dyan sa Laodicea, walang binanggit na behold? Okay?
Yung behold dyan, nandun sa huli. Na I stand at the door, knocking. Kung mapapansin nyo pa dyan, yung sinasabi dyan kay Laodicean Church, napaka-mild pa talaga. Behold, I am standing at your door knocking, kinakatok ko kayo. Madalas na ginagamit niya sa evangelism. Diba? Makakita pa kayo ng picture. Si Jesus tumutok-tok. Papasukin mo, Panginoon, sa pintuan ng iyong puso. Ganyan. Hindi mo ito patungkol sa evangelism. Patungkol ito sa isang church na mayabang. Okay? Iniisip dito natin, possible Christian na to, pero mayabang siya sa kanyang sarili. Pero yung approach ni Jesus, kumbaga parang, pinapayuhan kita. Bumili ka sa akin. Dito nyo makikita yung wisdom ni God sa kanyang approach sa iba't iba sa atin. Okay? Hindi sa lahat ng panahon, pag nagkasala kayo, automatic yung punishment. Tama? When Adam and Eve sinned at the garden, binigay yung verdict, pero hindi kagad sila namatay, mora mismo. In fact, Adam lived for 900 years pa. Hindi kagad siya namatay. Ha? Tayo, pag nagkasala tayo, hindi kagad tayo namamatay. Pero there are times na yung judgment ni God, ora mismo. We read in the Old Testament that there are persons na nung nagkasala sila, automatic dead sila. Ananias and Sapphira. Remember Ananias and Sapphira? Diba? Drop dead sila, patay gagad. Merong ganun. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. At this time, si Laodicea, kahit nanuknukan ng pride si Laodicea, dito nyo makikita na ang haba ng pasensya ni God. Ang sabi niya, I counsel you. Pinapayuhan kita. Hindi niya siya kinakagalitan, pag pinapayuhan, I counsel you. Andyan pa rin yung kanyang love. Tapos, ito pa, ang sabi niya dyan, I counsel you, bumili ka sa akin ng ng refined gold, hindi lang gold refined by fire. Ibig sabihin, purong ginto, totoong ginto. Okay? Ano pa? Garments, white garments, so that you may clothe yourself. Tapos ano pa? And salve, yung ointment. Okay? To anoint your eyes. Tapos pagkatapos na sinabi, I counsel you, binanggit dyan na those whom I love. Ano daw? I reprove. Dito nyo makikita na kahit na mayabang itong si Laodicea, nandyan yung soft heart ni God that He is a loving God. Laodicea, di ka rito. Itong kailangan mo. Diba? Yung mga nanay ba dito, kapag nagkakasala mga anak nyo, palo agad? Hindi. Merong talagang times na talagang kailangan palo agad. Pero merong times na pwedeng makuha sa lambing. Tama? Merong time na sinermonan ko yung kambal na hindi sermon, but yakap. Tapos pinamukha ko sa kanila sa pamamagitan ng pagyakap ko, tapos binubulungan ko lang sila kung ano naging kasalanan nila. Iyak na sila. Okay? Iyak na sila nun. Sorry, Daddy. Sorry, Mommy. Hindi kayo naman paluin. Pero yakap yung ginawa. Si God, isipin ninyo yung nuknukan ng taas ng pride na ito. Sabi ko nga sa inyo, sa unang salmo pa lang, pinamukha kaagad ni Jesus sa kanila, heto kayo. Kung tutuusin, ang verdict dyan dapat suntok, bugbog. Dahil walang any factor sa labas. Sarili niya yung problema niya. Pero anong ginawa ni Jesus? Love niya. At sabi niya, I love you. Okay?
Kaya nga, ano dapat maging reaction nila? After that, na pinamukha sa kanila ni God, ni Jesus, that Jesus loved them despite of their pride. Anong dapat na maging application nila? Indicative. Tapos na. Imperative ulit. Anong imperative? Anong application? What should they do? Be zealous in. Be zealous in the faith. Therefore, dyan din, sa indicative, sa imperative na yan, we can see what is the real score of the Laodicean church. The Laodicean church is a church that is full of pride and is not zealous. Tama? They are a proud church and no zealous at all church. They are deceived. Andyan lang sila. Wala kang maramdaman, hindi mo sila maintindihan if they are Christian or not. Pag humalo sila sa karamihan, pwedeng oo, pwedeng hindi. At nakakatakot yun. Dahil wala silang tinatayo ang kahit ano. Alam ko na right now, naiintindihan nyo na yung ibig ko sabihin. At meron kayo na nasa utak ninyo, na makakakilala nyo, uy, parang naiintindihan mo na, sinasabi ni Pastor. May mga ganong tao. Hindi mo maintindihan kung Christian o hindi. Di bali sana kung Christian kuno, na alam mong hindi. Di ba? Tama ba? Yung mga nakakatisod, yung tipong palabas nila, Christian sila. Tapos, alam mo namang hindi. Halimbawa, pag nakakita kayo ng kulto, alam natin na hindi sila totoo. Diba? Okay na yan, mas malaman natin yun. Ang problema, yung hindi nyo malaman kung Kristiyano o hindi. And this is one of the state of the church before Christ will come. Sa next preaching ko po, magbibigay ako sa inyo ng chart. Okay? Ipapakita ko sa inyo yung church history according to Revelation. Okay? The church history according to anong sitwasyon ng 7 church ngayon. Nila, noon. Kumbaga parang sa utak ni John, ito ang nangyayari sa 7 churches. Yung mga inaral nating 7, ilalagay ko lang yun sa isang chart. I-chart lang natin. Okay? Lalagay ko lang yun sa chart. Yung 7 churches. Tapos, papakita ko sa inyo na kahit na gano'n yung 7 churches, kahit na gano'n yung sitwasyon, pagdating ng chapter 4 and 5 ng Revelation, God will still be worshipped. Kahit na ano pa yung sitwasyon ng church, God still will be glorified. Hindi po takot si God na proud yung church, hindi takot si God na dead yung church, hindi takot si God na kahit na ano pa yung ginagawa ng church. Huwag niyo isipin na porket mild or yung approach dito ay loving, si God ay meek or parang lame. Huwag niyo isipin yun, no. Alam lang ni God, alam lang ni Jesus yung right approach sa each person. Hello? Meron po sa atin madaling sabihan. Meron namang iba sa atin na hindi talaga madaling sabihan. Okay? Tama? Sa pagising na lang sa umaga bigyan natin ng tanong natin example. Sister Bitad, sino pinakamadaling gisingin sa 4? Wala? Si Jake, madaling gisingin. Sa amin din, si Grace, madaling gisingin. Si Blessing talaga, binangon mo na, pagkatapos ba, May mga ganun di ba? Iba-iba tayo Si God, alam niya yung approach. Iba-iba tayo. Si churches, dito sa churches, may kanya-kanya silang
sitwasyon, magugulat ka, bakit si Laodicea, problema talaga siya inwardly, pero yung approach ni God sa kanya, loving pa rin. Maintindihan niyo tuloy si Peter eh. Di ba? Ano sinabi ni Jesus sa kanya, ikaw Peter, mamamatay ka, papako ka rin sa krus parang ako. Kaya tuloy sabi ni Peter, bakit si John? Paano siya? Maintindihan ko siya eh. Na ganun. Di ba? Kung gusto ko siyang mabuhay kasi dumating ako ano ngayon sa'yo. Depende yan sa approach ni God sa atin. Hello? Tama? Merong pinayaman si God, merong hindi. Depende yan sa Kanya. Alam niya yan kung bakit. Alam niya yun. Because He's the one na siyang nakakaalam ng lahat. And in this Laodicean church, ang sabi niya, whom I love, ano daw? I reprove. Tinutuwid niya. He disciplined. So, be zealous and repent. Magsisi ka na. Mag-repent ka na. Tapos ano naman sabi dyan? Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him. Kumakatok siya. Jesus is still hoping with this Laodicean church. With this proud church, He is still hoping that there is somebody inside the Laodicean church who is elect still. Na magre-respond sa tawag niya. Ang mensahe po, mga kapatid, Jesus will come. Iba-iba yung situation ng church. When I say church, I refer to Christians. Some of us are like the Ephesian church na tipong tawag dito, legalistic. Some of the church may be like the Smyrna type of church na tipong persecuted, pero sinasabi ni Jesus na kailangang mag-stay, manatili, kahit na persecuted. Yung iba naman ay deceived, tawag dito, bumibigay sa tukso, like the Pergamum, or even like the Church of Thyatira na napasok na ni Jezebel, marumi na, as in yung church nila ay puno na ng false teachings. Meron niyang isang message na nagpadala sa akin ng message ng Friday. Because yung isang church na kakilala ko, humingi ng tulong yung kanyang anak. Kasi yung anak nung pastor, kasi humingi siya ng tulong kasi yung tatay niya, the pastor himself, nag-amok. As in, pastor kumuha ng itak, tapos muntik nang may patayin doon sa harapan ng church. As in, nireklamo na ngayon yung tatay niya, pastor, kailangan namin ng tulong, ganyan. Sabi ko, sige, hanap tayo na pwedeng tumulong sa inyo, yung mga malapit dyan, nakausapin siya. Kasi nag-amok, kumuha ng itak yung pastor, tapos kung ano pinagsasabi, hindi ko alam kung ano nangyari, kung nabaliw ba yun, o ano man. Iba-iba yung sitwasyon ng church. Yung iba, na-deceive ng false teachings. Yung iba naman, akala mo buhay, pero sa totoo lang, patay inside. Pero meron din ang church na punong-puno ng pride. Christians. Pero, still, andoon yung love ni God. Kasi bakit? Bakit? Church na yan eh. Kanya yan eh. Naalala niyo ba yung sinabi niya kay Peter? And Peter, upon this rock, I will build my church. Ano pa? And even the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin, ang pagmamahal ni God at protection ni God sa church ay ganun kalaki. Kaya nga, sa susunod na pag-aaral natin pagdating ng chapter 4 and 5,
pakikita ko sa inyo na kahit na ano pa ang sitwasyon ng 7 churches, ipapakita ni John sa pamamagitan ng vision niya na kung ano yung nilantad ni Jesus sa kanya, that God is sovereign and will be glorified whatever the situation of the church. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, napakaganda ng Book of Revelation kung talagang aaralin nyo lang. Okay? Pastor, ganito nangyayari sa church. Okay lang yun. Huwag kang mag-alala. Babalik sila. He will still be glorified. Okay? Pastor, kung ano-ano na, nagkakaroon na ng legal na po ang marriage sa ibang mga bansa ng LGBT. Si Pope mismo, pumapayag na siya, mas madali ng proseso ngayon ng annulment. Ang iniisip natin na magiging kakampi natin sana, na pipigil sa pagsira ng entity ng marriage, siya pa ngayon, yung nagpapalaganap na madali na ngayon ang annulment. Sa Pilipinas, meron ng partial divorce. Sinisimulan na yun, na pwede na. Na kapag kayo ay foreigner yung asawa ninyo, dito kayo minasal, at kasal din kayo sa ibang bansa, nagpa-divorce kayo sa ibang bansa, pwede na rin i-grant yan dito. Wala na yung sanctity ng marriage. Pag nanood kayo ng TV, ano nang pinapalabas? Diba? Anong nakakatawa ngayon? Ang nakakatawa ngayon, mga bakla, mga tibo, yan ang mga nakakatawa ngayon. Yan ang humor ngayon. Yun ang nangyayari. Ang masama pa dito, marami pa sa kanila, they profess that they are Christians. Member sila ng ganitong church, member sila ng ganito. Magpo-post sila sa kanilang mga social media na they are Christians. Pero the good news is, mga kapatid, the good news is, God loves His church. At sa bandang huli, ang ending, alam niyo po ang ending, ikakasal si Christ sa church. Diyan nyo rin maiintindihan, pag inaral natin yung buong Revelation, kung bakit kailangang dumanas ng church, kasama ang church, sa pagdanas ng kapighatian sa earth. Bakit? Ano yung binasa natin last time? Doon sa Church of Philadelphia. Sabi sa Church of Philadelphia, ano daw? Sino daw ang magdadanas? Because, sabi din sa verse 10, chapter 3, because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to try those who dwell on earth. Meaning, hindi mawawala ang church. Kahit po ang church magdadanas. Why? To try. To purify. Why? Bakit? Kasi ikakasal ang church kay Christ. The bride should be purified. The bride should be pure. Huwag kayong mag-alala. Ang sabi ng Matthew, promise yun, mananatiling tapat hanggang wakas, maliligtas. Ang totoong kanya, mananatili yung tapat. Okay? That's the good news. Kaya nga yung ano dito yung sinabi ni Jesus sa kanila be zealous. Be zealous. Sabihin nyo, be zealous. Hindi selos. Okay? Hindi selos, ha? Zealous. Ano yung zealous? This is fervent, loyal, faithful to God. Yan yung sabihin, no? Zealous. Ito yung pagiging tapat na may halong alab. Okay? Hindi ka lang tapat. Nakita na ba kayo na mag-asawa na tapat pero hindi na ma-in love sa isa't isa? Meron.
Hindi lang pababae, pero wala nang feelings. Hindi ganun. Kailangan mo mahalin si God at maging faithful sa Kanya at the same time. Okay? Sabihin nyo nga sa tabi nyo, be serious. Kaya kahit na anong dumating pa, bago dumating si Christ, mananatili tayong tapat. Yun. And hindi nyo kayang gawin yun on your own. Si God ang gagawa ng paraan. Anong sabi ng Colossians chapter 1 verse 6? He who began the good work in you will be faithful to complete it until the day of the Lord. Kaya sino ang magpapa-faithful sa atin? Si Jesus. Hindi po tayo. Okay? Tayo po tayo lang. Let's pray. Father, we thank you for the love that you gave even to the Laodicean church. We know that this Laodicean church is a full of pride church, but still, Lord God, you love them. There may be, at this time, Lord God, iba-iba kami. Katulad ng pitong churches, Lord God, iba-iba yung situations. Merong faithful, merong proud, merong nagko-compromise, merong nadideceive ng false teachings, merong legalistic, Lord God, merong weak. Lord, alam mo yung situation ng bawat church. At Lord, malapit ka nang bumalik. And we pray for faithfulness, Lord God. According to your promise, help us to be faithful. Lord, ikaw ang siyang magbigay sa amin ng katapatan. Kayo ang magbigay sa amin ng kalakasan. Tulungan niyo po kami magtagumpay sa bawat araw na kami ay nabubuhay sa mundong ito. At hayaan niyo po na ang iyong gabay ay siyang sumaamin sa bawat araw. Sino man ang kaharap namin, Kristiyano man o hindi, I pray, Lord, help us with the guidance of your Holy Spirit, Lord God. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Thank you for your words, the encouragement, the hug, oh God, the kisses that you give us every time, even when we fall. You're the one who lifts us up again. Help us to stand, Lord God, and to go away or to turn away from sins that we've been before. Help us, oh God, to be faithful, to be firm with the truth. Thank you, Lord. To you all the glory and honor. We know that all the glory will be yours, O God, and always yours. In Jesus' name we pray. Amen.